Pakita ko sa inyo paano mag-check ng hangin ng gulong. So dito makikita yung prescribed na air pressure ng gulong. Sa likod dapat 30. Tapos sa harapan dapat 33. I-check natin. Ito pala yung kanilang pressure. So 33. So plus lang natin yan. Minus 33. Diba ako? So ayan, titi. Ang ano niyan, ang naka-register doon 32. So mag-a-alarm yan siya kapag na-reach niya yung 33 na So nakaraan kinargahan ko siya 33. Nabawasan, naging 32 na lang. So dito rin sa kabila. Nag-alarm na kaya sa likod 30. sa likod ay 30. 30. sa likod 30. Ano po ang minus po? So minus natin, gawin natin 30. So ayan. Tapos hangin na natin. So hangin niya ay 24 na lang. So naka-register doon 24. So from 30 to 24. So nagbawas. So kailangan talaga kapag bibiyahe ng malayo, i-check nyo talaga. So ayan, nag-alarm na. Ibig sabihin, na-reach niya na yung pressure na 30. Tapos sa likod So ayun, nag-alarm na. Na-reach niya na yung 30. Video mo lang.
kailangan pag malayo talaga i-check nyo yung yung gulong, air pressure nya. Nagaano kasi yan nagabawas yung hangin. So from yung sa likod 30, tapos ngayon ang hangin niya na lang ay 25. 23. Yung isa 23, Ang isa 24. ang isa 24. So pag hindi mo na check yan at babiyahe ka ay masubrahan sa lambot yan. So baka ma-flat ka pa. So lahat ng mga gasoline station, so may mga may mga hangin ng gulong. Nabibili rin yan sa Lazada na yung pan-check ng air pressure. Ang madalas na nababawasan yung hangin sa likod. Base dito sa dito sa sasakyan namin. Yung likod yun yung lagi yung parang malaki yung bawas sa na hangin. Hindi ko na alam kung may butas siya, pero tingin ko naman wala. Kasi dapat kung meron sa loob ng 1 o 2 linggo ubos na yung hangin. Tingin ko nagbabawas lang siya dahil doon sa Bigat. sa bigat ng sasakyan, ng cargo niya, ng cargo.